Magandang araw, ako si Angel Vinuya. At ngayon, samahan niyo ako maglakbay sa loob ng National Museum of Anthropology. Ano? Tara? Ano nga ba ang National Museum of Anthropology? At sa tingin ninyo, bakit kaya mahalagang bisitahin natin ito? Ang National Museum of Anthropology ay tahanan ng mga artifact at exhibit na nagpapakita ng mayamang kultura, tradisyon, at pamumuhay ng mga Pilipino mula sa iba't ibang panahon at pamayanan. Dito, mas mauunawaan natin kung paano nabuo ang ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Kaya sa pagbisita natin dito, hindi lamang tayo makakakita ng mga sinaunang bagay. Matutuklasan din natin ang mga kwento ng ating mga ninuno, ang kanilang paniniwala, sining, musika, at paraan ng pamumuhay. Kaya't bibigyang pansin natin dito ang tatlong natatanging artifact na pumukaw ng aking atensyon. Ang mga simbolikong hayop sa Lumad Mindanao Gallery, ang kulintang at iba pang instrumentong pangmusika ng Bangsamoro, at ang Laguna copperplate inscription sa Baybayin Gallery, isang mahalagang patunay ng ating sinaunang kasaysayan. Halina't tuklasin natin kung paano nagsasalita ang mga artifact na ito tungkol sa ating pagiging Pilipino. Ang una kong tinungo ay ang Lumad Mindanao Gallery, kung saan matatagpuan ang koleksyon ng mga hayop tulad ng ahas, baboy ramo, buwaya, pawikan, at red jungle fowl o ligaw na manok. Sa unang tingin, kapansin-pansin kung gaano sila kapino at makatotohanang ginawa. Tila ba anumang sandali ay magkakaroon ng buhay? Ngunit higit pa sa kanilang anyo, ipinapaalala ng mga ito ang malalim na ugnayan ng mga pamayanang lumad sa kalikasan. Para sa kanila, ang mga hayop ay hindi lamang bahagi ng kapaligiran, kundi mga simbolo ng lakas, karunungan, katatagan, at paggalang sa buhay. Ipinakikita ng artifact na ito na ang kalikasan ay hindi hiwalay sa kultura, kundi isa sa mga pundasyong humuhubog sa kanilang pagkakakilanlan. Mula sa ugnayan ng tao at kalikasan, dumako naman tayo sa Bangsamoro Gallery, kung saan matatagpuan ang kulintang at iba pang instrumentong pangmusika. Higit pa sa paglikha ng musika, nagsisilbi ang kulintang bilang wika ng isang komunidad, isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, pagdiriwang ng mahalagang okasyon, at pagpapatibay ng pagkakaisa. Ipinakikita nito na ang kultura ay hindi lamang naitatala sa mga aklat o dokumento. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng tunog, ritmo, at mga tradisyong patuloy na isinasabuhay sa bawat henerasyon. Sa bawat tugtog ng kulintang, nananatiling buhay ang pagkakakilanlan ng mga Bangsamoro. At sa huling bahagi ng aking paglalakbay, narating ko ang Baybayin Gallery na kinaroroonan ng Laguna copperplate inscription. Higit pa sa pagiging pinakamatandang natuklasang nakasulat na dokumento sa Pilipinas, binabago nito ang pananaw na nagsimula lamang ang ating kasaysayan sa panahon ng kolonisasyon. Ang kasulatang ito, na may petsang taong 900 ng karaniwang panahon, ay nagpapatunay na mayroon ng umiiral na sistema ng batas, pagsusulat, at ugnayang pangkalakalan ang ating mga ninuno. Pinakikita rin ito na matagal nang nakikipag-ugnayan ang sinaunang Pilipinas sa iba pang kabihasnan sa Timog Silangang Asya. Sa isang manipis na piraso ng tanso, naitala ang isang katotohanang patuloy na nagpapaalala na ang ating kasaysayan ay nagsimula bago pa man tayo sakupin, at ang ating pagkakakilanlan ay matagal nang nahubog ng sarili nating kabihasnan. Ngayon, iiwan ko kayo sa isang tanong. Kung ang ugat ay tuluyang makalimot sa pinagmulan nitong kahapon, may direksyon pa kaya ang punong umaabot sa kinabukasang panahon? Muli, ako si Angel Vinuya. Tuklasin natin ang ating kasaysayan sapagkat sa pag-unawa ng ating pinagmulan, mas malinaw nating maharap ang ating patutunguhan.